Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hi po, a blessed day po sa bawat isa. Isang pinagpalang araw po. So, kumusta pong muli kayo? Praying na patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon at patuloy na nararanasan ang pagpapala mula sa Kanya. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, thank you so much, O Lord God, sa araw na ito. We are here again para makapakinig ng salita mo, O Lord God. Pagpalain mo po, Ama, ang salita mo na aming mapapakinggan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Kumusta pong muli? Ako'y naniniwala na patuloy po nating nararanasan ang pagpapala. So, tanong ko lang po sa bawat isa na nakikinig at sumusubaybay ng programang ito. Ask ko lang po kung kayo po ba ay nananalangin araw-araw o nagpipray. So, yung pong tanong kong ito ay, syempre, hindi ko po makikita o maririnig ang pagsagot nyo at tinitiyak ko naman po na marami ang sagot ay, opo, nagpipray po kami. Amen? So, alam niyo po ba na habang tayo po ay nananalangin or palagi tayong nagpipray, ay may mga benepisyo po tayong natatanggap mula sa ating Panginoon. At yan po ang ibabahagi ko sa oras na ito na kung saan ay ilang pong benepisyo ng pananalangin or benefits of prayer. So, may ilan lang pong benepisyo akong isi-share sa araw na ito. So, yung una po ay get closer to God. Amen. So, yun, kung tayo po ay palaging nagpipray or lagi natin kinakausap ang ating Panginoon or nagiging habit na po natin ang mag-pray. So, ano ba kapag sinabing naging habit na natin ito? Siyempre, kapag sinabi nating naging habit na po namin ang manalangin, so ito po ay palagi nating ginagawa. Amen. So sabi po sa Hebrews 10:21 and 22, sa Tagalog po sabi dito, at meron tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Tayo ay lumapit ng may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil winisikan ng Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating masamang budhi at gayon din hinugasan ng ating mga katawan ng dalisay na tubig. Amen. So ano man po ang mga nagawa natin, tinitiyak po natin sa ating Diyos na kapag tayo ay lumapit sa Kanya na may taos puso ay makakaranas po tayo ng kapatawaran. Amen. Sabi nga po sa Proverbs 15:29, sabi po dyan or sa Kawikaan, ay dininig na ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. Kaya bilang mga Kristiyano, ay napakahalaga po na tayo ay palaging lumalapit sa ating Diyos at once na palagi po tayong lumalapit sa Kanya, ay mas lalo po tayong napapalapit sa ating Panginoon. So yun po, para po tayo ay mas lalong maging close sa Kanya, palagi po tayong lumapit at manalangin sa Kanya araw-araw. Amen. So ang ikalawa naman pong benepisyo, sabi po dito, reduce anxiety and experience calm. So yun, sa pamagitan daw po ng pananalangin ay nababawasan kung ano man yung kabalisahan na dala-dala natin. Naniniwala ba kayo na sa pamagitan ng panalangin o paglapit sa Diyos, ito ay nakakabawas o nababawasan ng ating pagkabalisa o yung ating mga alalahanin? Amen. So mismong itinuro po ito ng Biblia na ang pananalangin ay nakakapagpapawi ng pag-alala o kabalisahan. Sa pamagitan po ng ating palaging pananalangin sa ating Panginoon, kung ano man yung ating mga alalahanin, kung ano man yung ating mga kabalisahan, nababawasan po. Amen. Sabi nga po sa Philippians 4:6 and 7, sabi dito, do not be anxious about anything, but every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Sa Tagalog po, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So kapag inilagay po natin ang ating sarili or tayo ay nanalangin sa ating Diyos sa kanyang paanan, ay maaari po tayong makaranas ng higit na kapayapaan na mas higit po sa ating nararanasan. So malaki po ang nagagawa ng pananalangin, lalo kapag tayo po ay may nararanasang kabalisahan o pag-aalala. Amen. Praise God. So tayo po ay lumapit kahit anong sitwasyon na ating nararanasan, ilapit at idulog po natin sa ating Diyos na siya po ang patuloy na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. So ang ikatlo naman po, sabi dito, increase gratitude and thankfulness. So dagdagan daw po natin yung ating pasasalamat at palagi daw po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Matuto po tayo na palagi tayong nagpapasalamat sa ating Diyos. Ating pong araw-araw na buhay ay minsan or malimit, ito ay nagbibigay ng dahilan para tayo ay magalit, para tayo ay mainggit, o para tayo ay malungkot, o yung mga problema sa mga nai-encounter natin araw-araw. So sa palagay po ba natin na kapag ganito ang nangyayari sa atin or kapag ganito ang ating nararanasan, sa palagay po ba natin ito po ba ay makakatulong sa atin? Minsan, ito nga po ang isang nagiging dahilan din po, yung ating mga daladalang galit, daladalang inggit, daladala o namang problema na nararanasan, ay minsan ito po ay nagiging cause ng pagkakaroon ng sakit. Amen. Diba? Kung minsan, bakit ba ako nagkakasakit? Kasi ikaw ay merong daladalang galit, merong kang daladalang problema, kaya tuloy nagkakaroon ka ng sakit. Kasi hindi na siya, diba? Kapag tayo ay galit, kapag tayo ay may problema, minsan hindi na tayo kakain, hindi na rin tayo makatulog, at wala na rin tayong ganang kumilos o magtrabaho. Kaya ang bagsak, kakaranas po ng sakit. So, alin ang pipiliin natin? So, amen. Matuto po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:16 and 18, sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sabi po doon ay magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ano po ang sinasabi dito? In all circumstances. So ito po ay pwedeng maganda o pwedeng pangit, di ba? Sa lahat daw po ng pagkakataon, pangit man o maganda. Tayo po, may problema man o ikaw ay walang nararanasang problema, malungkot ka o masaya, dapat we must always give thanks. Palagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon at lumapit tayo sa ating Diyos kahit tayo ay may nararanasan na hindi maganda. Patuloy pa rin po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. At umasa po tayo na yung daladala nating kabigatan sa pamagitan ng ating pananalangin na may pasasalamat, umasa po tayo na mababawasan po ang daladala natin at bibigyan tayo ng ating Diyos ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Amen. So yun, at ang ikaapat naman po, ito po ay last kong i-share, pero marami pa po itong mga kasunod. Pero sa mga susunod po nating pagkikita, doon ko po muli ito ibabahagi yung kasunod po dito. Yung ikaapat po na benepisyo, sabi po dito, shift our focus to others.
So bilang mga Kristiyano po ay dapat po na kapag tayo ay nagpipray, hindi lamang puro sa sarili natin. Hindi lamang po yung inilalapit natin sa ating Diyos ay kung ano man yung kahilingan ng sarili natin o kung ano man yung mga prayer request natin. Dapat po na kapag tayo ay nagpipray, ay mas piliin po natin na mailapit o maidulog ang ibang tao. Kung ano man ang sitwasyon nila o kung ano man ang needs nila, idulog po natin sa ating Panginoon. Idulog po natin sila sa Diyos at kung kinakailangan, banggitin po natin ang kanilang mga pangalan. Di po ba tayo, di ba? Bilang mga leader o kay leader, may mga kapatiran po tayo na minsan o malimit may nag-chat or nagtitext po sa atin na humihingi po ng prayer. Sa kanilang sitwasyon, minsan sila ay nakakaranas ng sakit o problema. So doon pa lang humihingi po sila ng panalangin. At once na sila ay humingi po ng panalangin sa atin, isama po natin sila sa ating pananalangin at sa ating pagpipray. Unahin po natin silang isama sa ating mga panalangin. Amen. At alam niyo po ba na kapag naging habit na po natin ang ating pananalangin na naisasama po natin or mas inuuna po natin na ilapit ang ibang tao, ilapit po natin ang ating bansang Pilipinas, ilapit po natin ang Israel, tulad ng ganun din po ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kaklase, kasamaan sa trabaho, o maging ating mga kapatid sa pananampalataya, kung sino-sino pa, na kapag sila po ay idinulog natin at inuna natin silang ilapit sa ating Panginoon, ay natutuwa po ang ating Diyos. At ito po ay nakakatulong din sa atin na tayo ay nagiging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. So palagi po natin silang alalahanin at isama sa ating panalangin ang ibang tao o ang ating kapwa o ang ating mga mahal sa buhay. Ipagpasalamat po natin sa Diyos ang kanilang buhay. Sabi nga po sa Colosas 1:3, sabi dito, tuwing pinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So lagi po natin silang alalahanin sa ating panalangin. So dito po muna ako magtatapos at yung mga ibang benepisyo po ay sa mga susunod po nating pagkikita. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat po muli, Panginoon, na muli kami ay nakapakinig ng salita mo, O Lord God. Salamat po, Lord, na every time, Panginoon, na kami ay nananalangin, alam po namin, Ama, na itong katuruan mo, O Lord God, itong mga benepisyo na ito, O Lord God, to our prayer, Panginoon, ito, O Diyos, ay matatanggap po namin at makakamtan po namin, O Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, na mas sa aming pananalangin ay mas lalo pa po kaming mapalapit sa iyo, O Lord God. At habang kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, O Lord God, makakaranas po kami, Panginoon, makaranas man kami, O Lord God, ng hindi maganda o mga kabalisahan, O Lord God. Lord, patuloy pa rin po kami, Panginoon, magpapasalamat sa iyo, O Lord God. At sa patuloy namin pagpapasalamat, tunay nga, Ama, na naiibsan at nababawasan ang aming mga kabalisahan na nararanasan, O Lord God. Salamat po, Lord, na habang kami dumudulog sa iyo, O Lord God, ay mas binibigyan mo po, Panginoon, kami ng pansin, O Lord God, na idulog sa iyo, O Diyos, ang ibang tao, Lord God. Lord, maging habit po namin, Panginoon, na bago man lang, O Lord God, namin ilapit ang aming mga sariling panalangin, O Diyos, ay mas iuunahin po namin, Panginoon, na ilapit at idulog sa iyo ang ibang tao, O Lord God. Kaya salamat po, Lord, sa oras na ito, Lord God. At ako'y naniniwala, O Diyos, na ang bawat sumusubaybay, ang bawat nakikinig sa programang ito, O Lord God, ay tunay nga, Ama, na patuloy mo po silang iniingatan at sinasamahan, O Lord God. Lord, kung ano man, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan, O Lord God, ay patuloy mo pong katagpuin, O Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming salamat po at pagpalain po ang kayo ng ating Panginoon. God bless po and see you.